Start. So, yan mga boss, pwede nyo. Wearing na panalo, kusinatilo, masastig, mas paporma, dalawang show. Ayos lahat ng trouble, quality ang kapit, kaya kung balikan ko some. Good day mga bossing. Meron tayong gagawin how due na Pantra type na motor. So ang problema nito, push start mga sir. So ganito siya. Pag on mo yung pag i-on mo yung susi, ignition. So wala siyang push start mga boss. So hindi gumagana. So dito okay naman yung kanyang connection. Itong dalawang to okay naman galing sa fuse. Yung kanyang negative galing sa fuse. Tapos yung kanyang positive okay naman, may power. So ang papalitan natin yung kanyang starter relay. So paano ba palitan yung starter relay? So kung meron plug and play lang naman to kung may mabibili kayong kaparehas nito. So plug and play ngayon. So dahil wala pang budget si sir, tight budget pa siya, gusto niya lang magka-push start yung kanyang motor. So meron tayo ditong relay. So ito yung mga horn relay. So i-convert natin muna pansamantala sa starter relay ng kanyang motor. So yan. So ang connection yan, so battery, itong number 30 or common, tapos yung 87A or 87. So makakonect siya dito sa dalawang malaking wire na to. Itong galing sa battery tsaka output papunta sa starter motor. So itong part na to, itong part na to, yung papunta sa starter motor, dito siya nakalagay sa number 87. Yan. Number 87 lalagay nyo papunta sa starter motor. Tapos itong part na to, papunta naman siya dito sa battery. Ito, ilalagay naman siya dito sa number 30 or common. Tapos itong kabila, yung number 87, 85, ito, dito siya sa color yellow. Yan, color yellow. Number 85, color yellow. Tapos yung number 86, dito naman siya sa color orange. So ikakabit natin yon. Tapos itetest natin mga sir. So ganun lang ang wiring connection. Pero lagi mo hindi to pang matagalan, no? So kung sakaling magkaroon na ng pera or budget, pwede nyo nang palitan kasi minsan nasusunog to. So yan, nasusunog yung kanyang winding sa loob, yung pinaka-coil niya. Dahil kailangan mataas na amperahe yung starter relay para mapagana yung starter motor. So ito naman, 80 watts naman to. So okay na to, 80 ampere pala mga boss. Sorry, 80 ampere. So ito kasi mataas din ang amperahe nito, kaya matabayan dalawang wire na yan. So papaganahin natin to, tapos papakita natin sa inyo mga sir. So ito na mga boss, na ikabit na natin sa kanyang starter relay yung ating yung horn relay natin. So pansamantala to. So kung mapapansin nyo, hindi ko na tinanggal yung kanyang dating starter relay. So pero naka-disable yan, wala na yung kanyang trigger. So yan, ang may trigger na itong ating horn relay. So ito, itong kulay blue tsaka orange, yan yung nakakabit sa ground. Tsaka positive or accessory wire na magti-trigger dito sa ating horn relay. Kaya ko lang siya hindi tinanggal mga sir, kaysa splice ako dito at mag-joints ako dito. So dito ko na siya inipit. Dito na nakaipit mga boss. Tapos yan sa kabilaan. So yung number 87. So ayan, dito siya nakalagay sa tong part na to. Papunta yan sa starter motor. Tapos yung nating number 30, ito naman papunta dito sa battery positive. So yan, testing natin mga sir. So pansinin nyo to, ito na yung magiging starter relay natin dyan. Push start. So okay na siya mga sir. So ulitin ko, pansamantala siya, hindi siya talaga panghabang buhay or pang matagalan. So pwede siya, pero kung may budget naman, mas maganda yung ganito pa rin relay. So ulitin natin. Start. So yan mga boss, pwede nyo itong gawin para sa inyong motor kung wala pa kayong budget para pambili ng starter relay. So pwede yung horn relay. Mas mura to kaysa dito. So ito mga 50 pesos lang to eh. So yan.